Anong latest mga kababayan? Ito, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No comment sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado at dinepensahan ang mga bumabatikos kaugnay sa issue ng flood control projects ng gobyerno. Naku po mga babayan, mukhang tinapangan na ata ng ating bangag na Pangulo. Ay, mahal na Pangulo. Naku po, ito, pakinggan natin, kabayan. I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. But before pa nating tapusin yan mga kababayan, ito, pakinggan muna natin itong si Madam Rowena Guanzon sa kanyang banat. Anya, nagkabagyo na ng matindi sa Bicol, nakabili pa ng jet and chopper. Naku po, ito, pakinggan natin, kabayan. Totoo ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter pagkatapos ng dilubyo na yan sa Bicol? Totoo ba yun? Parang dismaya yan. Kasi, alam nyo, pag tayong mga public officials, lalo na yung mga elected officials, kasi sila yung sa Kongreso, sila yung, di ba, sila ang pumapasa ng budget ng gobyerno. Kumbaga, meron silang access sa kaban ng bayan. Lalo na po sila, ay dapat po, huwag naman pong masyadong maluho. Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, bakit naman po kayo nag-public elected office kung walang parang tawag doon, ostentatious display of wealth. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay walang-wala. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga makamasahe yung mga bulag. Makapaghanap buhay dahil ang kanilang klinik ay nasira din dyan sa Naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong naghihirap dahil sa kalamidad, ay mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating display of wealth and luxury. Kaya, kung ayaw nyo naman po masita kayo, di wag po kayong mag-run for office. Wag po kayong mag-elective office. Kasi ayaw nyo sisita kayo Sabihin nyo, dati naman akong may mga ganitong kayamanon dati po yun, private kayo. Ngayon, elected official kayo. Lalo na pag nasa kongreso kayo o senador kayo. Kasi kaban ng bayan, may access kayo. Hindi po ba? Kaya, ang mga Pilipino napapailing na lang po, pero napapamura din po yung iba. Talagang, napapamura ka talaga At yun na nga po mga kababayan, Sino kaya ang politikong yan mga kababayan? Si Salde Coco kaya yan mga kababayan? At eto, tuloy tayo kay Pangulong Marcos Jr. Tapos yung kabuhayan at marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga Uy, nakaka-impress itong bangag na Pangulo natin kabayan Ay mahal na Pangulo. Kasi nakikinig pala sa radyo, no? Ano sa tingin niyo kabayan? ng mga flood control. Okay, flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy.
Ganun Kaya ba yung po, flood Mr. control President? ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Oh, tapos sa saan? Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. So meaning mga kababayan, yung sinisisi ng ating mahal na Pangulo is yung climate change. Ganun po ba? Sabi niya mga kababayan na noon raw ay hindi tayo nakaranas ng ganyan kalaking baha, landslide, ano pa? Naku po mga kababayan. Naku po. Nakikita na natin, hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. So meaning mga kababayan, alam na pala ng mahal na Pangulo, di ba, na yung climate change. Tapos, anong ginawa? Di ba? Anong ginawa mga kababayan? Oh, di ba? Kaya masasabi talaga ng mga tao na nasaan yung flood control. Bilyong flood control, mahal na Pangulo. Di ba? Naku po. Investigahan yung mga flood control projects, bubusisiin daw sa budget. Oo, sige. What's been happening? Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga Ito na naman mga babayan, no, yung diba, patitibayin natin, paanohin na natin, di ba? Naku po, action na kagad mga Pangulo. Di ba? Huwag nyo naman kaming pasahin na naman, mga Pilipino. Naku po. Di ba, mga babayan? Naku naman, no? tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design para... Time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. Climate change nga mga babae. Mukhang eto na, nakakita na ng butas yung mahal na Pangulo natin mga babayan. Oh. So, isinisisi niya talaga sa nangyaring climate change at inahalintulad pa tayo ng ibang bansa, di ba po mga babayan? Eto na, nakakita na sila ng mga babayan. Kung baga lusot. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And Ikakaranas nga lang ng administrasyon na ito mga babayan, di ba? Yung nakaraang bagyo. Di ba? Oh, anong ginawa? Tapos ngayon mga babayan, magbibigay na naman ng promise
sasabihin ng Pilipino na ito ang babaguhin. O, di ba? Babaguhin natin ito, et cetera. Di ba? Tapos, pag may dumating na namang bagyo mga babayan, ano ang sasabihin? Climate change na naman, panigurado. Di ba? Naku po. That is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila ay tutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Hingin naman ng tulong. I know. Satisfied with how we responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But Everything we can. you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Di ba, ma'am? If you lose a life, you lose a life, mga babayan. Ako naman, oo, mahal na Pangulo. Di ba? Ikaw, kababayan, ano ang masasabi mo sa naging komento ng ating bangag na Pangulo? Mahal na Pangulo. Samantala naman mga kabayan, hiniling ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa Department of Justice o DOJ na mag-issue ng lookout bulletin laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Naku po, kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa umano'y mismanagement ng government funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Sa ipinadalang liham kay Secretary Boyeng Rimulya, sinabi ni 3rd District Manila Representative Joel Chua Chuwawa na chairman ng komite, mahalaga ang testimonya ng mga opisyal at ginagawang investigasyon. Mayroon din umano silang natanggap na impormasyon na maaaring naghahanda na ang mga nasabing opisyal na umalis ng bansa. Samantala mga kababayan, ito Attorney Vic Rodriguez may ibinulgar ukol sa impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Ito, panoorin natin kasama ang walang ibang pinakamagandang Madam Maharlika. Agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Lagi nating sinasabi, even ng mga politiko, ginagamit na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa nangyayari ngayon, may mga messages na nakakarating sa akin na hindi ng tulong, na hindi nakakapag-aral dahil mahal ang tuition fee, at kung ano-ano pa mga problema dyan sa mga universities. As a legislator now, let's claim that. Ano po ang maiko-contribute ng isang Attorney Vic Rodriguez sa mga kabataan, sa larangan ng edukasyon, at paano natin mahihikayat ang mga kabataan na magkaroon talaga ng participation sa pag-govern sa ating gobyerno. Let's say, mag-aral sila, then after that, dapat maging part sila ng society o ng ating gobyerno na meron talagang pagmamahal para maging one day, magiging leader sila like you. Una, siguro, not necessarily in the form of legislation, probably using the oversight function or power of the Senate and as a senator, kung nga ay tangkilikin ho ninyo, silipin natin yung let's reskill and upskill our students and even our workers para naman yung tech book na palagian nating naririnig ay tumutugma doon sa tunay ng pangangailangan ng mga industriya, ng mga negosyo, ng mga employer at iba't ibang hanap buhay. We have nag-transition na, nagbabago na yung landscape ng employment, nagbabago na rin yung landscape ng education. You know, it's no longer yung diploma pag nakuha mo, importante yan. Importante yung diploma. Pero ito naman yung realidad at practicality, kinakailangan makipag-ugnayan yung ating CHED sa mga industriya na alamin na maging aktibo. Alamin ano na ba yung trend ngayon dito sa industriya, sa hanap buhay, sa negosyo. Sapagkat it's not much of what you know now, Maharlika.
It's what you do with what you know. Employers are no longer after na may diploma ka o may diploma ka, graduate ka, halimbawa kagaya ko ng legal management. Nalalaman mo to, assuming alam mo to. O ang tinitingnan nila ngayon, paano mong gagamitin yung nalalaman mo? Kinakailangan meron ka ng critical and strategic thinking. Kinakailangan meron ka ng problem solving skill. Kailangan problem solver ka na rin. At tinitingnan din yung pagiging yung creative aspect ng isang empleyado. Siguro pag napalakas natin pa yung pakikipag-ugnayan ng CHED sa mga industriya and makakaskade ito sa mga eskwelahan, universidad, all the way hanggang sa junior, senior high school, mabibigyan natin ng higit na fighting chance yung ating mga kabataan. And idagdag ko lang, marami rin tayong nakakasalamuha na kabataan. In fact, sa bilang ng mga butante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin. Parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag ko tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga corrupt na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Maharlika, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Maharlika, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na chapter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources
nating mga Pilipino. Ating tutulan, huwag nating payagan, atin silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa attorney. po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mga, mapunta tayo po sa healthcare, mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Attorney V? Kung ikaw ay, ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin? O ikaw na lang po as senator in 2025. Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate uli natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman, pati mga yung PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutus-tus para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayon may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, ang kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan. Nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para ponduhan. Ito ang isa pang nakakagalit. Para ponduhan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas. Yung kanilang pork barrel funds. Yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors or
pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount, baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang.